Good morning, good morning, good morning! Mga Dods! Holy moly moly. Nako, umaga na pala. Kailangan magtempla ng kape. Talagang buhay sa probinsya. Bibisitahin ko ngayon si Norberto Aralar dito sa kanyang farm. Isa sa pinakamayamang angkan dito sa aming barangay. Mula dito sa aking nilalakaran hanggang doon sa inyong nakikita sa aking likuran, yan ay pag-aari ng kanilang angkan. Boss Norberto, sa nakita kong lapad ng inyong lupain, mag-isa ka lang bang sinasaka yung palayan na yan? Hindi naman po. Ate ko po yung aking kuya. Kami dalawang tulong na nagsasaka rito sa bukid. So yung nakausap ko kanina, kuya mo yon, si Kuya Bebot. Bebot. Oo, Okay. oo. So, yung parte dun sa may tabing ilog, yun ang kanyang parte. Yung sa'yo, ito yung nasa likuran mo ngayon. Oo, ito. Sa itong sa may farm. Mhm. Yung farm na yan, yung fencing na yan, sa'yo yan. Oo. So yung lupa nyo hanggang dun sa paanan ng bundok. Hanggang, malapit sa paanan. Okay. So, pagdating dun sa paanan ng bundok, hindi may parte na hindi nyo. Oo, merong hindi. Okay. Maliban dun sa maliban dun sa pag-aararo nyo ng palayan, ano pang ginagawa nyo araw-araw? Halimbawa, pag napagod kayo, anong ginagawa nyo araw-araw? Ang pinakapahinga ko, kakape, tapos magwawali sa loob ng sa farm. Okay. Sa loob at labas, yun ang aking ginagawa. Okay. So, talagang araw-araw ganun ang ginagawa nyo. Ganun ang daily routine ng buhay ko. So, yung mga anak nyo, hindi nyo na hinahatid sa school or... Hindi na. Kasi bahay namin sa taas, gym lang pagitan, tapos school na. Okay. So, malapit lang talaga pala. Kumbaga, Malapit. paglabas lang ng mga bata sa bahay, school na. Hindi mo mamasahe. Oo. Kaya maganda, maginhawa. Pagdating ba ng hapon, yung mga bibi na nakita ko kanina, pinapakain nyo rin umaga't hapon ba ang pagpapakain nyo ng bibi? Opo. Umaga't hapon talaga pagpakain. No? Pati kambing, mamaya. Naroon naman. Buti yung kambing na sinusuga nyo rin sa hindi nawawala. I mean, hindi nakakawala, pumunta kung saan-saang bahay. Hindi naman. May mga suga, nakatali. Mga tali. Yung mga anak niya hindi nawawala. Hindi naman po. Sinong magano nun? Sino ang kukuha nun mamaya pagdating nun ng hapon? Mamaya, ako ulit. Pagkatapos yung mag-araro, kayo ulit ang magsusuga ng kambing. Yan ang daily routine. Ganun talaga. Okay. So yung tawag to, yung mga manok kanina, nakita ko ang ganda-ganda ng manok, ang laki-laki ng manok. Anong pangalan ng manok na yon? Mga Rhode Island po. Naikwento mo sa akin minsan, marami kang baboy na alaga. But kahit isang baboy wala ako nakita, ano bang nangyari? Ayun nga po ang nakakalungkot na nangyari sa aming negosyo.
Almost 3 years naming investment, 2 weeks lang bumagsak, shutdown. Bakit? Anong nangyari? Naraanan ng ASF, yung African Swine Fever, flu. Ah, Ayun, gano'n. so anong ginawa nyo dun sa mga namatay na baboy? Nako, pinahirapan po kami paglilibing. Diyan na rin sa loob. Nihirap kasi pagka lalabas tayo masanitary, mabaho. So hindi na kayo ulit nag-alaga pa ng baboy? Next, isang taon na, nag-alaga ulit kami. Pero yung palang virus, nandiyan pa rin sa loob. Ah, hindi na Nagkamatay ulit. Noong una, siguro mga 100 plus na baboy, biik, baboy, mga inahin, matay. Yung next year, isang taon na, nag-alaga ulit kami, nag-try ulit, baka makabawi. Ganun ulit, yung palang virus, nasa loob pa rin, hindi pa rin nawawala. Hindi nawawala. Kahit binomba ito ng disinfectant, araw pa rin. Kaya pala nakita ko blanco na yung Yung mga loob ng kulungan ng mga baboy. Nakikita ko, buti hindi naapektuhan yung mga manok at bibi. Kambing. Hindi naman po. Ngayon, itong nakarang araw, isang araw, 4 ang namatay na manok ko. Parang may peste ulit. Manok naman na peste. Talaga naman. Tinitigilan ng pesteng iyan. Saklap naman. Sa pagpa-farm pala, hindi bawat araw maging successful yung pagpa-farm. Mayroon din palang may rest din pala yung yung pagpa-farm. Nung una kasi magandang pasok. Bumibenta kami ng 40,000, yung 14 pieces, 40,000, yung mga lechon eh. Kaya lang, ito na nga, yung pesteng SF na yan. Bilang bagsak ang kabuhayan namin. Sa loob ng 2 weeks, talagang nalulumo yung asawa ko. Natulala siya. Iiyak na lang siya sa gabi. So anyway, nakaraan na yan, talagang parte ng negosyo, parte ng buhay nating mga farmers. Balita ko mag-birthday ka bukas. Ano bang ganap? Ano bang kakatayin natin dyan? Makapagkatay po ng isang kambing sa manok. Kakatayin na yung mga manok doon. Hindi, meron namang yung Tagalog na manok. Makakatay. Okay. So, mga kababayan, birthday ni Boss bukas. So, abangan nyo yung kanyang birthday at malamang mabubusog tayo at sigurado malalasing tayong lahat. Maraming salamat, Boss, at pinag-unlakan mo ako dito sa aking vlog. Okay. At sana'y malasing mo kami. bukas. Maraming salamat. Ang kanyang paglalagyan ko. Para matikman kung gaano kasarap ang gatas ng kalabaw. Mga Dods, first time kong iinom ng fresh na gatas ng kalabaw dito lang sa kay Kuya. Ito ngayon, sinasalin niya yung gatas ng kalabaw at patikman sa akin. Ito first time kong iinom ng gatas ng kalabaw. Hindi ko alam. May libog. Hindi ko alam kung anong lasa ng gatas ng kalabaw. Ito challenge, first time. Nasa ulo. Masarap yung gatas ng kalabaw na hindi pa na-process. Parang lasa ng isang gatas na Ay, manghirap isa, ikaw na may brand. Ang yan na to, yung kapalit. Dito sa aming barangay, libre lang ang gatas ng kalabaw. Kaya ito ngayon, nalibre ako ng gatas ng kalabaw. Mga Dods, andito ako ngayon sa farm nila Ate Anje Aralar Bautista. Yes. Isa sa pinakamayamang angkan dito sa aming barangay. Ay, naku. Kung tawagin siya rito, si Ate Anje. Opo. Usog kayo rito, ate. Usog kayo Sige rito. po, sige po. Kung tawagin siya rito ay Ate Anje. Ate Anje, maraming salamat Yes. at pinaunlakan niyo ako na kayo'y makapanayam. Nakikita ko po kayo kanina, nagwawalis doon ng mga dahon ng kawayan, dahon ng mangga. Bakit niyo ginagawa? Sir, kasi po para po mapausukan itong
puno ng mangga para po siya ay mamulaklak ng madaming, kasi wala naman kami pang sprayer para siya mamunga. O, ito na lang. Kaya pala yung nawawalis yung dahon, mga Dods, yung nawawalis yung dahon, dito niya tinatapon sa siga para pala umusok at pampabulaklak daw ng mangga. So, Ate Angie, araw-araw nyo bang ginagawa yung ganitong magwalis? Sir, opo, everyday tuwing umaga. Sisimulan ko ng 6:30 hanggang ngayon 9 o'clock na o 9:30 na. Hindi pa ako natatapos. So, totoo pala talaga na kapag nakatira ka sa farm, alas 5, alas 6, yung mga tao rito, mga gising na at talagang gumagalaw. Samantala nung time na yon, ako'y humihilik pa sa higaan. Tulog pa. So, kamusta naman po ang buhay dito sa farm? Mainam naman po, maayos naman kahit na po nasa malayo, malayo sa transportation, pero po masaya kami rito. Narito yung mga gulay, lahat ng yung prutas, gulay, hindi mo nabibilhin. Tanim rin namin. Kakainin rin namin. So, ibig sabihin, araw-araw pala talaga, hindi kayo bumibili ng mga gulay sa palengke o ang binibili nyo na lang is mga panahog. Mga karne, hipon, ganyan, ng isda. Pero yung sa totoo lang, sir, mas masarap kainin yung mga gulay. So, yung nakita ko kanina na yung lapad ng palaya na yan, ibig sabihin, sa angkan nyo. Opo, sa aralar. Sa aralar, yung ang ano na yan. Mayroon akong nakausap kanina, ang sabi kapatid nyo raw, si Norberto Aralar. Kung tawagin si, Kuya Bululoy. Kuya Bululoy. Si Kuya Bululoy ay isang aralar din. Opo. Isa rin sa pinakamayamang angkan talaga rito sa aming barangay. So hindi biro-biro yung apelyidong Aralar dito sa aming barangay. Kayo po ba ay nagsasaka rin o marunong din kayo magtanim ng palay? Ay naku sir, sa totoo lang, kami po'y nagagamas pa. Naguhulip na yung palay, limbawa na wala yung kinain ng kuhol. Naguhulip kami. Tanim na. Ibig sabihin mga Dods, yung hindi nakakaalam nung paghuhulip, kasi mayroong tanim na palay, kapag nagkaroon siya kung baga parang nabakante, namatay yung ibang kinain ng mga kung anong kumakain doon, tinataniman nila ulit. Inuulit. Inuulit. Yun ang tinatawag na hulip. Okay. So, Ate Angie, since kapatid kayo ni, sinong matanda sa inyo ni Norberto? Ako po, bunso namin. Bunso. Since kayo po ang ate ni Norberto, ano pong masasabi nyo dun sa kapatid nyo? Ay, yun po, masipag siyang mag-alaga ng mga hayop. No, bilang kapatid, kunyari hindi nyo siya kapatid, anong masasabi nyo sa kanya na sa kanyang katangian? Ay, nako, mabait naman po yung bunso namin. Okay. Kahit na po medyo kami minsan nagpapasawa, yung bang nagiinom pa minsan. Pero okay. Natural lang. Natural lang po okay naman po yan. At bilang ate, yung bili ni Inang sa akin, yung bunso ninyo na kapatid, wag niyo pababayaan. Wala naman pong problema sa kanya. Mabait naman. Wala naman sa akin. Kayo po may parte rin ng lupa rito sa, anong tawag sa lugar na ito? Tabing Ilog. Tabing Ilog. Opo. Kasi kaya mga Dods, tinawag na Tabing Ilog kasi yung nasa harapan lang namin ay talagang ilog yan. So pag tumaas yung tubig dito, ibig sabihin pag nagbagyo o bumaha, inaabot kayo ng tubig dito. Ano po, nung undoy lang sir, lumubog kami dito. Pero nung time na yung mga sumunod na mga bagyo-bagyo na, hanggang dyan lang po sa bangin. Pero hindi naman po kami naaabot. Okay. So, tuwing umaga, yun po ang pinaka-exercise nyo. Yes Maglinis ng hinihimok nga po ako ng mga classmates ko. Sabi niya, sumama ka sa amin sa pagsusumba. Sabi ko, paano ako sasama sa inyo pagsusumba? Sa walisin ko na lang rito at gawain sa bahay ay tumba na.
Oo nga pala, ba't ayaw nyo I mean, Eh, para sa akin yung pagsusumba po kasi mga Dods, para sa akin ay isang social life. mhm. At the same time, exercise pa rin yun. So, matatawag natin na si Ate Angie nagwawalis dito, pinaka-exercise niya na rin yun tuwing umaga. Pero kapag nagsumba kasi kayo, buong katawan nyo gumagalaw. Exercise, oh. So, depende na lang yon sa tao kung gusto magsumba o hindi. Wala namang sa pilitan. So, si Ate Angie, siguro nakikita niya na hindi siya pwedeng magsumba kasi pagod na siya. So, ito na lang ginagawa niya. Naglilinis, nagwawalis. So, Ate Angie, anong kinabubuhay nyo rito maliban sa pagsasaka ng palay, anong ikinabubuhay nyo rito sa farm? Ay, yun po. Ang mister ko po, nagbabay and sell po ng baka, kalabaw. Namimili po siya. Yun po yung kanyang trabaho. Hindi naman po, sir, every day. Uh-huh. Parang sa isang buwan, minsan 2 beses, 1 beses lang, ganun. Pero yung pinakang, po namin talaga pagsasaka, sir. Yun lang. Simple lang yung kanyang asawa. Buy and sell ang baka at saka kalabaw. Samantala yung iba, buy and sell ng kotse. Pero sa kanila, ibang klase, baka at kalabaw. Opo, yun po yung hanap buhay. Yun ng ang mister pinakahanap ko. buhay nila. Mhm. So, may mga anak kayo? Opo, 5 po. 5. Mga malalaki na sila siguro. Malalaki na sila. Lahat Mga po may professional. asawa May mga asawa na. So, marami na kayong apo. Nag-enjoy na lang kayo sa mga Naku, apo nyo. Sir, opo. Isa doon sa mga anak nyo baka kakilala ko. Anong pangalan? Si Timothy Bautista po. Shout out kay Sir Timothy at saka sa kanyang magandang asawa si Aliha Bautista. Shout out sa inyong mag-asawa. So, malalaki na sila, mga professional na lahat. Opo. So, wala na kayong problema sa mga anak. Opo. Ito na lang, nag-enjoy na lang kayo rito sa paligid ng Opo. inyong bahay at saka Yes, sa opo. pag-aalaga ng apo. Opo. So, Opo. Ate Angie, maraming salamat at pinaunlakan nyo ako at kayo'y na aking nakakausap. Maraming salamat Thank po. you rin po. Maraming salamat. Ako'y sama rito sa inyo. Nung ko nga tinatanong pa sa anak ko, sino ba yung nagdadaan rito? Sabi nung anak ko, nanay, yan na yung nagbablog. Ay naku, sabi ko, ako'y magpapalo. Sige nanay, pumalo ka. Sabi niya, ganito, tanungin mo kung anong pangalan kasi magpalo ka sa kanya. Ay, sige po. Salamat. Thank you po. Maraming salamat sa mga nanonood ng aking vlog. Sa hindi pa nanonood, ay mag-subscribe na po kayo para makikita nyo yung isa sa pinakamayamang angkan dito sa aming barangay. Ito, si Ate Hindi Angie po totoo. Bautista Aralar. Habang kinakata yung kambing na pupulutanin sa birthday ni Boss Norberto, andun sila. Dito ko na muna tatapusin ang aking vlog sa araw na ito. So sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para kayo magiging updated sa aking mga vlogs na darating. Thank you.